Ngayong umaga, nasa series pa rin po tayo ng Biblical Foundations ng Foursquare Gospel. At atin pong tinalakay noong Sunday ang patungkol po sa ideya that the Foursquare Gospel is fundamental. Ngayong umaga, ang atin pong tatalakayin, the Foursquare Gospel is evangelical. Yan po ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga. The Foursquare Gospel is evangelical. Ayan. So pag narinig niyo po yung word na evangelical, ano po yung unang naiisip natin? Ano po ang unang naiisip natin pag evangelical? The term evangelical was used by the reformers nung unang panahon. So, to refer to their group, kasi wala naman talaga silang pangalan. They are reformers, it's because their desire is to reform the church. Ang mga reformers po ay hindi po nag-desire na magtayo ng bagong simbahan sapagkat sa atin pong paniniwala, iisa lamang ang iglesia ng ating Panginoong Jesus. Amen? Iisa lang ang iglesia. So reformers are persons who stood against the doctrinal errors of the Romish Church. Yung mga reformers po ay mga tao na kung saan ay tumayo laban sa mga doctrinal errors ng simbahan sa Roma. At the same time, ang mga reformers din ay mga taong tumayo against the abuses in the church during the time on the Church of Rome. Ang daming mga abuses sa loob ng simbahan noong mga panahong yon. So they have returned to the basics of the faith. Sa pagnanais po nila na mariporma, mabago, o magkaroon po ng pagbabago sa loob ng simbahan, bumalik po sila sa basics ng pananampalataya. And the basics of the faith is embodied by 5 solas. Merong sola fide, faith alone. Kasi noong mga panahong yon, tinuturo nila na para ikay maligtas, kailangan magbigay ka ng sintimo sa simbahan. At sa bawat kalansing ng sintimo, may isang kaluluwang maliligtas. So, binalikan po nila ang basic ng pananampalataya and they have found out in the book of Romans that ang isang tao pala'y naliligtas sa mamagitan ng pananampalataya. No? So, napaka-importante yun. For the righteous shall live by faith. Yan ang sabi sa book of Romans. And then, isa pang sola nila is sola scriptura. The Bible alone. So para sa mga nagtitake note, magandang makita natin yung mga basics ng reformers natin. So, the Bible alone. Because during the time, aside from the Bible, there are other sources of faith, such as traditions. That's known as the deposit of faith. Pero, na-found out na ang isa lamang na mapapanaligan ng tao ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Heavens and earth shall pass away, but my words shall remain. Amen. Hindi sinabi po ng scriptures that heavens and earth shall pass away, but my words and your tradition shall remain. Actually, ang sinasabi ng salita ng Diyos, because of your tradition, pinapawalang bisa ninyo ang kasulatan. So there is always a conflict between tradition and the Bible and the teachings of the Bible. Sometimes, maganda din po ang tradition because it bolsters the teachings of the Bible. But most of the time, ang traditions po ay kumukontra laban sa Biblia at lalong nagdadala sa isang tao papalayo sa Panginoong Diyos patungo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ika-3 na sola ng mga reformers ay sola Christi. Christ alone. Walang ibang tagapamagitan maliban kay Kristo. Amen. Ang sabi ng aklat ng Romans, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa sulong ng langit na sukat na ikaliligtas ninuman maliban ang pangalang Jesus. Hindi si Maria ang siyang magdadala sa atin o siyang mamamagitan sa atin sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. May mga grupo po ngayon tinuturo nila that Mary is the mediator, mediatrix, co-redemptor, co-redemptrix.
But the truth is, there is only one mediator and there is only one redeemer, the Lord Jesus Christ alone. Amen! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon Diyos. Pang-apat na sola ay yung sola Deo Gloria. Sa Panginoong Diyos lamang ang kaluwalhatian. No? Sa Panginoong Diyos lamang ang kaluwalhatian. Hindi po luwalhati sa simbahan, hindi po luwalhati sa sinumang banal na tao, ang kaluwalhatian para lang sa Diyos. Mayroong 3 level ng pagsamba silang tinatawag. May tinatawag silang latria, may tinatawag silang dulya, at may tinatawag silang hyperdulya. Noong mga times na yon, latria ay para lang sa Diyos. Hyperdulya, ito po'y kaluwalhatian para kay Maria. Yung dulya, kaluwalhatian naman sa mga taong banal. Pero sinabi po ng Biblia ang kaluwalhatian para lang sa Diyos at para lang sa Diyos at hindi para sa tao. Isang araw sa Book of Acts, noong sina Pedro, at ang kanya pong kasama ay pumunta sa isang lugar at sila po'y gumawa ng mga himala. Ang sinabi ng mga tao, bumaba sa atin ng mga Diyos. Ipagpiesta natin sila. Ngunit sila po'y sinansala ng mga apostol at sinabing, kami mga tao lamang and we are messengers of the true God. Kaya nga ang kaluwalhatian po ay hindi para sa tao, hindi sa taong banal, hindi para kay Pablo, hindi para kay Pedro, hindi para kay Maria, hindi para kay Jose. Ang kaluwalhatian ay para sa Panginoong Diyos at Panginoong Diyos lamang. Palapakan po natin ang ating Panginoon. And then lastly, sola fide. Faith alone. Tayo po ay naligtas sa mamagitan ng pananampalataya at pananampalataya lamang. Hindi sa mamagitan ng ating gawa. So what then is evangelical? Evangelical comes from the word euangelion, which means good news, mabuting balita. Kaya may mga tao dito sa Pilipinas na ang apelyido ay Ebanghelyo. Yan. So gustong sabihin, itong mga taong Ebanghelyo na ito, sila yung mga tao na pinapahalagahan nila ang mabuting balita patungkol sa Panginoong Hesukristo. Nakakatuwa dito po sa Romblon, ang mga unang converts, ang mga unang leaders, ay ang mga apelyido nila ay Ebanghelyo. Isa po sila sa mga unang converts at una po silang mga leaders ng atin pong movement. So by dictionary, ang definition po ng evangelical, of or according to the teaching of the gospel or of the Christian religion. So yan po ang definition ng word na evangelical. Of or according to the teaching of the gospel. So pag sinabi po natin that the Foursquare Gospel is evangelical, the Foursquare Gospel's teaching is in accordance to the gospel. Pwede bang sabihin natin, ayon sa Ebanghelyo? Naaayon sa Ebanghelyo. Ayon sa Ebanghelyo at saka naaayon sa Ebanghelyo. Napakarami po ngayong mga mangangaral na patuloy po sila nangangaral, but ang katotohanan, hindi ayon sa Ebanghelyo at hindi naaayon sa Ebanghelyo. The term Foursquare Gospel defines the fourfold ministry of our Lord Jesus Christ. Ang Foursquare Gospel po ay nagde-define ng fourfold ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga po yon? Si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang tagapagbautismo ng banal na Espiritu, si Jesus ang manggagamot, at saka si Jesus ang darating na hari. This is the perfect gospel, the complete gospel. Why? Because when we say that Jesus Christ is a Savior, it answers the needs of a man's soul. Pag sinasabi po natin na si Jesus ang siyang tagapagligtas, tinutugon nito ang pangailangan ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa ng taong kailangang makaranas ng kaligtasan. Amen. Pag sinabi po natin na si Jesus ang tagapagbautismo ng banal na Espiritu, it answers the needs of our spirit.
Kaya nga ang sinabi ng ating Panginoon, hanggat hindi may panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa banal na Espiritu ay Espiritu. So there is a need for a birth sa aspeto ng ating spiritual na buhay. That's why we valiantly proclaim that Jesus is the baptizer with the Holy Ghost. Pag sinasabi po natin that Jesus is the healer, it answers the needs of our physical body. Ang ating physical na katawan ay may pangailangan. At ang kadoktrina o ang ebanghelyo, si Jesus ang manggagamot ng lahat ng ating karamdaman. And then, pag sinasabi po natin that Jesus is the soon coming King, it answers the need of a person for eternity. Sabi ni Rick Warren, there is a God-sized vacuum in every heart of a person. Meron daw isang napakalaking kahungkagan sa loob ng puso ng isang tao. That's why many people are trying to fill in that vacuum. Fini-fill in po nila ng vices, fini-fill in po nila ng sex, fini-fill in po nila ng religion, fini-fill in po nila ng philosophy, at kung ano-ano pa ang kalang pinupuno doon sa napakalaking butas o kahungkagan sa kanilang puso at kaisipan. But the truth is, everything na attempt ng tao ay hindi sapat upang matugunan ang pangailangan ng tao. Sapagkat si Kristo lamang na hari ang kayang pumuno ng lahat ng ating pangangailangan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sinabi po ni Amy Simple Macpherson sa kanyang libro, This is That. In the face of the man, I saw Jesus our Savior. In the face of the lion, I saw Jesus, the mighty baptizer with the Holy Ghost and fire. In the face of the ox, I saw Jesus, the great burden bearer, who took our infirmities and carried our sicknesses. In the face of an eagle, I saw Jesus, the coming King, who will return in power and victory for the church. It was a perfect, complete gospel. It was a gospel that faces squarely in every direction. It was the Foursquare gospel. So we have this confidence, my brothers and sisters in Christ, na ang tinuturo po natin, ang mga pinapangaral po natin, ay naaayon sa perpekto, kumpletong ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Si David Bibington, isa po siya sa mga nag-aaral ng theology at ng history ng church. Tinanong siya, ano ba ang characteristics ng isang evangelical na pananampalataya? Kasi ang pinag-uusapan natin, evangelical. The Foursquare Gospel is evangelical. At sabi ni David Bebington, meron daw 4 na characteristics ang evangelical faith. Una, conversionism. Ikalawa, biblicism. Ikatlo, crucicentrism. At ika-4, activism. So isa-isahin po natin itong mga kaisipan na ito. Magsimula po tayo sa idea ng conversionism. Actually, pag marinig po natin itong conversionism, parang uncomfortable pakinggan. Kasi parang kailangang by force na ikaw ay magiging miyembro ng aming grupo. Nangyari yan sa Pilipinas. Sabi sa church history, yung mass conversion sa history ng church ay nangyari sa Pilipinas. Noong dumating si Magellan, noong 16th century, tama no, 16th century kasi 1521 yon. Nung dumating si Magellan sa Pilipinas, napakarami pong mga tao ang nag-respond sa kanilang hamon. Napakarami pong mga tao ang nagpabinyag. Napakarami pong mga tao ang yumakap ng Katolisismo. So ayon po sa history, that's the greatest conversion that happened noong mga panahong yon. Sa panahon ng history. Pero even until now,
Bagamat niyakap na nila ang pananampalataya, pero hindi pa rin maiwan-iwanan ang kanilang sistema ng paganismo. Sa ibang lugar, people are converted at the gunpoint. Binabaril, binabayoneta, tinatakot upang yakapin lamang ang pananampalataya. Now, ano ba ang gustong sabihin ng conversionism para maintindihan po natin? So, ang pagkagamit po natin na term na conversionism sa pag-aaral na ito is not on the negative side but on a positive side. Because conversionism is the belief in the necessity of being born again. Lahat ng evangelicals naniniwala na kailangang ma-born again ang isang tao. Amen. Walang evangelical na magsasabing, hindi ako naniwala na kailangan na ma-born again ang isang tao. Pinaniniwalaan po natin, pinanghahawakan po natin na kailangan na ma-born again ang isang tao. Why? Because this is the very teaching of the Lord Jesus Christ. Ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 3 verse 16, anong sabi ng John 3:16? Pwede bang i-quote po natin? Tayong lahat, go! For God, that He gave, that whosoever... Bakit sinabi ng ating Panginoon yan? Sapagkat sinabi niya kay Nicodemus, unless a man be born again, he shall not see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. At in-explain niya ni Jesus Christ hanggang dumating po sa verse 16 na ang pinakadahilan kung bakit kailangan po nating ma-born again dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So ang pagiging born again po, ang kanya pong bunga o ang kanya pong pundasyon, ang kanyang pinanggalingan, ay hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So why do we need to be born again? Yan ang tanong. Bakit kailangan po natin na ma-born again? In Ephesians chapter 2 verses 1 to 2, kung kayo po'y may mga Biblia. Verses 1 hanggang 2. Noong una, itinuring kayo ng Diyos na mga patay dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ano daw ang dahilan kung bakit ka natin ma-born again? Sapagkat tayo po ay mga patay sa kasalanan at pagsalangsang. We are dead in trespasses and sins. Bakit tayo patay? Sapagkat tayo'y pinaghaharian ni Satanas. Tayo ay namumuhay gaya ng mga taong makamundo. Marami na pong pagtuturo patungkol po sa topic na ito. Pamumuhay na gaya ng mga taong makamundo. Especially sa aklat ng Galatia. So hindi ko na po i-remind ulit sa inyo. But you must search the scriptures. Ano ba ang pamumuhay ng mga taong makamundo? And we as Christian believers, kaya nga sinasabi nating mga born again tayo, sapagkat dati na po natin yan na pamumuhay. Amen. Dating pamumuhay na po natin yan. Hindi na yun ang ating pamumuhay ngayon, kundi dating pamumuhay na. Tayo'y patay sa kasalanan at pagsalangsang. In Ephesians chapter 2 verse 3, ang dahilan kung bakit po tayo kailangan maging born again is this.
Dati, namumuhay din tayong katulad nila. Pwede bang sabihin natin, dati? Sabihin mo sa iyong katabi, dati yun. Hindi na ngayon. Amen. Ang sabi dyan, dati, namumuhay din tayong kagaya nila. Namumuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. At sinusunod natin ang masamang isip ng katawan, masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. So, bakit kailangan po natin na tayo po ay maborn again? Sa English translation ang sabi, we were by nature children of wrath. Tayo po ay dapat parurusahan ng Panginoon. Dapat po tayo ang ilulublob sa impyerno. Dapat tayo ang itatapon doon. Ngunit salamat sa ating Panginoong Hesus, namatay siya para sa atin. Amen. Namatay ang ating Panginoon para sa atin. In John chapter 3 verses 19 to 20, tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. John chapter 3 verses 19 to 20. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang mga taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. So ano po ang dahilan kung bakit ka ating maborn again? Sapagkat we loved darkness and hated light. Gustong-gusto ng tao ng kadiliman. Kaya nga gustong-gusto ng tao ng sikreto. Ayaw nilang mahayag ang kanilang kasamaan. Sa Pilipinas, Brother Mel, ang culture natin, we do not have the culture of guilt, kagaya ng sa US. Kasi ang mga Western, may culture of guilt sila. Gustong sabihin, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang pagkakamali the moment na nagkasala sila. Sa Pilipinas, hindi ganon. Proud pa nga sila na gumagawa ng mali, basta hindi lang nabubuko. Bakit? Because in the Philippines, Brother Roger, ang culture natin ay culture of shame. Ano yung culture of shame? Hiya. Hanggat hindi ma-found out ang iyong pagkakamali, tuloy-tuloy lang yan na ginagawa, Sister Helen. Pero kung may makaalam na, dyan na mapakanguy-nguy kina. Nalaman na kasi. Tama, hindi? Pero pag walang nakakaalam, abang kwan kina, abang proud pa. Hindi talaga nalaman ng aking asawa. Maganyan. Tuwang-tuwa pa siya. Pinagmamalaki pa nila yan. Ang tunay na lalaki. Ganyan. Ay, pero pag malaman na ng asawa, pakanguy-nguy kina. Pero pag hindi pa nalaman ng asawa yan, waya kina, abang sadya kina, Sister Claudette. Abang proud pa kina. Nare-realize lang natin ang bigat ng ating pagkakamali at pagkakasala the moment na may makaalam. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon is to repent regardless of may nakakaalam o wala. Amen. Sapagkat ang ating basihan ay katotohanan at hindi opinyon ng bayan. Ang isang Kristiyano, ang basihan niya ay katotohanan at hindi kung ano ang opinyon ng mundo. So we loved sin, we loved darkness, and we hated life. Light rather. In Ezekiel chapter 36, verse 26, ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon?
Maganda itong nagbubukas tayo ng Bible para makita natin, para ma-realize natin na ang Book of Ezekiel pala ay nasa Old Testament at hindi nasa New Testament. Chapter 36, verse 26. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Kaya pala bago na uso yung kantang Pusong Bato, si Ezekiel pala ang unang nagsulat noon. Matitigas na puso. Sa ibang translation, ang inyong pusong bato. Your heart as hard as a rock. Your hearts were hard like a stone, ang sabi po sa ibang translation. Bakit kaya natin ma-born again? Ang tigas ng puso natin. Ang tigas ng puso natin. Kaya pa nating makipaglaban kahit mali. Kaya patuloy po ang panawagan na kailangan po nating ma-born again. Romans chapter 8 verse 7, ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Bakit kailangan po nating ma-born again? Sabi ng Romans chapter 8 verse 7, we were unable to submit to God nor please God. Hindi po natin kayang sumunod sa Panginoon. Hindi po natin kayang magpailalim sa Panginoong Diyos. Kaya nga kung may isang pastor na nagpipreach at tila bang nasasalig ang iyong personal na buhay, ang sinasabi ay, miyati ka ng si pastor, o ako rin kagpapatamaan. Diba? Sa halip na magsabi na, praise God, pinaalalahanan mo po ako, Panginoon, ay nahahangit pa. Pero kung ibang tao kag sa palagay nimo ay napapatamaan, klarong gadur kina, char kag sabat. Pag ibang tao. Pero pag ikaw kag tila bang ikaw ang natatamaan, ay asig ako rin. May kahangit ba kinasako si pastor? Mga char. Bakit? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kasi ayaw nating mag-submit sa Panginoon. Mas gusto nating pag-usapan yung iba kaysa ang ating sarili. Kaysa ang ating sarili. Pero pansinin po natin ang sinabi ng Apostol Pablo. Ang mga taong ayaw sumunod sa Diyos, ang mga taong ayaw magpasakop sa Diyos, ano ang description ng salita ng Diyos? Kalaban ng Diyos. Kaya pala hindi dinidinig ng Diyos ang kalang mga dalangin. Kasi meron palang tinatagong kasalanan sa kanilang mga buhay. Pastor, ang dami-dami na naming panalangin. Ang tagal-tagal na naming nanalangin. Minsan na naman, Sister Irosha, hindi yan sa lahat ng pagkakataon, meron palang gustong idil ang Panginoon sa ating buhay. May nais palang baguhin ang Diyos sa ating buhay. May nais palang iwaksi. May nais palang ang Panginoon iwaksi sa ating buhay. So we are unable to submit to God or please God. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ano pang dahilan kung bakit kailangan po natin na ma-born again? Sa verse 14. Ngunit sa taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y naunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. So ano pa ang next na dahilan kung bakit ka natin ma-born again? We were unable to accept the gospel. Kasi ang sabi ng Panginoon, unless you are born again of water and of Spirit, you shall not enter the kingdom of God. Kaya hindi natin maintindihan ang gospel hanggat hindi mag-move sa atin ang banal na Espiritu. Ang katotohanan, tayo po ay nabuborn again, hindi dahil nangaral si pastor, kundi dahil ginamit ng banal na Espiritu ang pangangaral ni pastor upang magkaroon ng conviction sa ating mga puso at sa ating mga buhay.
So the major player sa conversion ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya po sa atin pong pangangaral at pagtuturo, huwag po tayo maghinawang mangaral at magturo ng salita ng Diyos. At hayaan po natin, manalangin po tayo at i-expect po natin ang banal na Espiritu ang siyang gagawa at gagalaw sa buhay ng taong yon. What we need to do is to sow the seeds and then let God grow those seeds. Hayaan po natin na ang Diyos ang magpalago noon. Hayaan po natin na ang Diyos ang magpa-germinate noon. Hayaan po natin ang Diyos ang siyang mag-energize upang ito'y mabuhay. In 1 Corinthians chapter 12, verse 3, kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na magsasabing, sumpain si Jesus. At wala rin taong makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapapatnubayan ng banal na Espiritu. So ikapito na dahilan bakit ka natin ma-born again, we were unable to come to Christ to embrace Him as Lord unless we are born again. Hanggat hindi ma-born again ang isang tao, tatawagin niya lang Lord si Jesus, pero hindi maging Lord ng kanyang buhay. Kaya maraming mga tao pag tinatanong mo, kilala mo ba si Jesus? Oo, kilala ko si Jesus. Alam ko ang kanyang magulang. Alam ko kung saan siya ipinanganak. Alam ko na siya ay na-crucify sa krus. Alam ko na siya ay nabuhay matapos ang 3 araw. Memorize pa nga niya yung yung I believe. I believe in God the Father Almighty, the Creator of heavens and earth. I believe in the Lord Jesus Christ, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, died and resurrected on the 3rd day, and He ascended to heaven and coming again. Maganon. So alam nila yon. Alam nating lahat na mayroong ganoong klaseng formula ng pananampalataya, may ganoong klaseng pronouncement ng pananampalataya. Pero sa puso natin, hindi natin talaga kilala si Jesus. Kaya nga ang Apostol Pablo may isa lamang na layunin sa mundong ito. Ang sabi niya, wala akong ibang nais, kundi ang makilala si Jesus at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, kilala na po ba natin ang ating Panginoong Jesus? Pwede bang sabi sa iyong katabi, kilala mo ba talaga siya? Eh bakit pag walang pera sa Bombay unang lumalapit at hindi kay Jesus? Amen! Pwede namang, Lord, ano ba ang gagawin ko kasi wala akong pera? Ganyan. Kasi you are my friend, you are my Lord. Ikalawang kaisipan, karakteristik ng evangelical, biblicism. Ano naman itong biblicism na ito? Biblicism is defined as, pwede bang basahin nating lahat? Go! Reverence for the Bible and the high regard for biblical authority. Yan ang ikalawang characteristics ng isang evangelical faith. Merong paggalang sa Biblia at may mataas na pananaw patungkol sa kapangyarihan ng Biblia. Tayong mga evangelicals, naniniwala tayo that the Bible is inspired Word of God. Pwede bang pakisabi, inspired. 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Verse 16, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Pansinin po natin, all scriptures. Ang scriptures po, ilang ang books ang Biblia?
meron tayong 66 books sa Biblia. From Genesis hanggang Revelation. 66 books. Ilang books ang New Testament? 27. Ang tamang pag-pronounce pala yan, Sister Telma, ay 20. Hindi pala 20. Oo. Silent T pala yun. Bakit nilagyan pa ng letter T yan na hindi pala dapat ipopronounce? Oo. So, 27 books ang New Testament. Ang Old Testament, ilan naman? Ang Old Testament, 39. Hindi yun 30. Yung 20 lang ang silent T. Okay? So the Bible is inspired. The 66 books of the Old and the New Testament, we believe that it is inspired by God. Pag sinabi po natin inspired, nanggaling yan sa Greek word na theonioptos, na gustong sabihin, hiningahan ng Diyos. So ano po ang paraan ng paghihinga ng Diyos sa mga kasulatan? 2 Peter chapter 1, verses 20 hanggang 21. Chapter 1, verses 20 to 21. Ang sabi ng salita ng Diyos, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. So sinasampalatayahan po natin ang Biblia na ito'y inspired, galing sa Panginoon, hiningahan ng Diyos, inudyokan ng Panginoon, sapagkat ito'y isinulat nila hindi dahil sa kanilang sariling kagustuhan, hindi dahil sa kanilang sariling kaisipan, hindi dahil sa kanilang sariling kaalaman, kundi dahil sila ay inudyokan ng banal na Espiritu. And since the Bible is inspired, the Bible is inerrant. Pag sinabi po nating inerrant, it means the Scripture does not err. Walang mali. Hindi nagkakamali ang Biblia. Pag sinabi ng Panginoong Diyos, totoo yun. Hindi siya nagkakamali. Take note that the Scripture does not err. It is free from error, unerring in its original autograph. Medyo malawak yan. Isang subject yan sa Bible School. Theology 1. Bibliology ang tawag dyan sa area ng pag-aaral na yan. Pag-aaral patungkol sa Biblia. So ang Biblia ay hindi nagkakamali sa kanyang original autograph at hindi sa translation. Ito, translation ito, Brother Roger. Ano ang original autograph? Yung dokumento na sinulat mismo ng mga apostol o ng mga propeta. Doon siya hindi nagkakamali. Sa translation, may mga shortcomings ang translations. Kaya nga tinuturo natin sa Bible School na pag kayo nag-aaral ng Biblia, dapat may at least 3 translations kayo. As much as possible, dapat alam mo ang biblical languages. Para mas ma-ascertain mo ang veracity noong translation. Kaya nga, ang mga pastor nag-aaral sila ng mahaba, 4 years sila nag-aaral sa Bible School. At sa lahat ng mga bachelor's program, of course, maliban sa ibang program na language, kami yung merong 2 foreign languages na pinag-aaralan. May subject kami sa Hebrew, may subject kami sa Greek. At talagang pinag-aaralang mabuti. So the Bible is inerrant, walang mali at hindi nagkakamali ang kanyang original autograph. And then at the same time, the Bible is infallible. There can be no errors. Yan ang definition ng infallible. In the scriptures, in its original autograph. Maaring parang masabi natin, parang pastor, parang pareho lang naman ang infallible at saka inerrant. Pero meron niyang different shades pagdating sa theology. Meron siyang ibang meaning pagdating sa theology. So since hindi naman tayo theology class at ayaw ko namang umuwi kayo na
nagfo-flow yung dugo sa ilong kasi nag-nosebleed lahat, hindi natin masyadong i-discuss yung infallible at inerrant. Pero in sum total, gustong sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali once na sinabi yan ng salita ng Diyos. Amen! Bakit? It's because it is dependent on its source. Ang value ng isang information nakadepende sa kanyang source. Halimbawa, mayroong isang aksidenteng nangyari. Sino ang iyong paniniwalaan? Yung nakakita mismo ng aksidente? O yung tao sa palengke na nagkikwento-kwento at narinig niya kung kanino-kanino? Sino ang paniniwalaan ninyo? Yung nakakita. Kaysa naman doon sa taong sa palengke na nakarinig lang ng kung ano-ano at saka kinuwento niya rin. Kaya nga nakaka-nervyos, no, pag kayo'y makinig ng mga balita. Kasi, gas-gas lang ang nangyari, pero sa balita, naputulan na ng paa. Oh, ganun talaga ang balita. Kaya, mas magandang paniniwalaan natin yung tunay na naka-witness. So, kagaya ng sinabi po natin, the Bible is inspired, ang source ng Biblia, ang Diyos. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran, this is a cyclic logic at medyo logical in fallacy ito. Pero since we believe that our Bible, our God is, hindi siya nagsisinungaling, Brother Roger. Amen. Ang Diyos natin hindi nagsisinungaling. Ang Diyos natin ay hindi nanlilinlang. So, ang kanyang salita din ay hindi din kasinungalingan. Ang kanyang salita din ay hindi panlilinlang. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Ikatlo, crucicentrism. Yan. Ang hirap i-pronounce itong term na ito. Oh, mahirap pa abibasahin din yun. Oh, nakakuan, oh. Crucicentrism. Ano ang gustong sabihin ng crucicentrism? Basahin po natin ang definition. Go. It is the centrality that evangelicals give to the atonement, the saving death, and the resurrection of Jesus that offers forgiveness of sins and new life. So yan po, sentro sa evangelical faith ang cross ni Jesus. Kung wala ang cross ng ating Panginoon, we are not evangelicals. Kaya parating ang ginagawa po natin, we go back to the cross of Jesus. Why? Because the cross of Jesus is the symbol of atonement. Galatians chapter 6 verse 14. Ang cross ng ating Panginoon ay simbolo ng atonement. Anong gusto sabihin ng atonement? Atonement means paglilinis ng iyong kasalanan. Pagbabayad ng iyong kasalanan. Yan ang gusto sabihin ng atonement. Okay? Binabayaran ang kasalanan. Ngayon, ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na tayo pala ay walang kakayahan at walang kapasidad na bayaran ang ating kasalanan. Amen. Wala tayong kakayahan na bayaran natin ang ating kasalanan. Kahit every Sunday, lumuhod po kayo mula doon sa gate, papunta dito sa itaas. Hindi sapat yan para mabayaran ang ating kasalanan. Kahit tuwing Holy Week, tayo po ay hihiga dyan sa harapan ng pintuan at magpapaapak sa ating mga kapatid. Hindi kailan yan mababayaran ang ating kasalanan. Or kung tayo po ay magpapapako sa krus o magpapapalo-palo ng ating mga likod hanggang ito ay sumugat-sugat at magkadugo-dugo, hindi yan kayang bayaran ang ating kasalanan. Kahit ibigay pa po natin ang lahat ng ating kayamanan sa Panginoon, hindi yan kayang bayaran ang ating kasalanan. Kahit magpatayo pa tayo ng mga simbahan sa anumang dako o magpadala ng iba't ibang misyonero sa iba't ibang lugar, hindi yan kayang bayaran ng ating kasalanan. Bakit?
sapagkat ang nag-iisa lamang na may value na kayang bayaran ng ating kasalanan, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na tumulo doon sa krus sa Kalbaryo. Hallelujah. Ano ang sinasabi po ng Galatians chapter 6 verse 14? Para sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. At wala na rin akong halaga para sa mundo. Pansinin po natin. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, binili niya tayo hindi sa mamagitan ng ginto, ng pilak o ng mamahaling bato. Binili tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Ang iba naman sa sobrang focus nila sa krus, naglalagay-lagay ng mga cross kung saan-saan. Naglalagay ng cross sa damit. Naglalagay ng cross sa pendant. Ano pa ang ginagawa nila? Naglalagay ng cross sa mga bintana para hindi makapasok ang aswang. Sa lahat mga pinto, may mga cross. Bakit ba may cross yan? Para hindi makapasok ang masamang espiritu. Kahit lagyan mo pa ng pagkarami-raming cross ang bahay mo, kung ang puso mo naman ay masama at gumagawa ka ng kasalanan, papasok at papasok pa rin ang masamang espiritu. Kaya nagsasabi sila, magpa-dedicate tayo ng motor para hindi tayo madisgrasya. So, Pastor, pa-dedicate po ng motor. O, bakit? Para hindi kami madisgrasya. Ang sabi ko naman, Sister Helen, hindi ka madisgrasya pag hindi ka lasing. Kaya kung magpapadedicate ka ng motor, huwag ka na rin maglasing. Actually, bawal yan sa LTO, di ba? Nakalagay sa LTO, Brother Mel, no? Do not drive while drunk. Oh. Ay, Pastor, past tense po yung drunk. Habang nag-drive po ako, nagdi-drink po ako. Ay, iba naman yun. Madidisgrasya ka pa rin. Kaya walang panalangin kung ang buhay natin ay hindi mababago. So, ang cross ay simbolo ng atin pong kapatawaran sa kasalanan. Sapagkat si Jesus namatay sa krus. So, what is valuable? It's not the cross itself, but the act of Jesus. Because in Colossians chapter 2, verses 13 to 16, ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Colossians chapter 2, verses 13 to 16 ay ganito. Noong una, itinuring kayo ng Diyos na mapatay dahil sa makasalanan ninyo. Ngunit ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Pwede bang sabihin ulit natin, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Ano ang pinatawad ng Diyos? Anong klaseng kasalanan? Lahat ng kasalanan. Minsan naiisip natin, sobrang makasalanan ako, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Pero ang totoo, ang sabi ng Panginoon, kaya niyang patawarin lahat ng ating kasalanan. Parang paruya kay Pastor Andrew mahiyain. Kaya magsabi na, Pastor, punta ka doon kay ganito, ay nahiya ako, kaya hindi ko na na-enjoy yung dapat ma-enjoy, kasi mahiyain. Pero ang sabi ng Panginoon, pinatawad niya lahat ng kasalanan natin. May pananagutan sana tayo sa Diyos, dahil hindi natin matupad ang kautusan, pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Pansinin natin, ang sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. At wala ni isang tao man sa mundong ito ang nakakasunod ng kautusan. Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? Inalis yan sa atin, ng ating Panginoon. Yung bigat, yung requirement ng kautusan, inalis sa atin ng Panginoon. Sa anong paraan?
sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesus sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na mga ito ay bihag niya na. Pansinin natin, doon din sa krus, hindi lamang na pinalaya tayo ng ating Panginoon sa bigat ng kautusan at sa resulta ng kasalanan, kundi tayo din ay pinalaya ng Diyos sa mga nang aalipin at nang aapi ng mga espiritu na namumuno at may kapangyarihan. Kaya balikan po natin ang sinabi natin noong linggo, ang Kristiyano po ay hindi na nagalagay ng mga kung ano-ano para sa masamang espiritu. Amen! Anong tawag na? Panangga, amulet, anting-anting. Wala na yan sa isang Kristiyano. Kasi doon sa krus ni Jesus, nilupig niya na lahat ng espiritu. Praise the Lord. Kaya kung kayo po ay di natin hinihingi, mga kapatid, may namatay na mahal natin sa buhay, kahit mga Kristiyano, ginagawa pa rin ito. Pag may maliit na bata sa pamamahay o sa pamilya, sige, ipalumpat-lumpat doon sa kabaong. Bakit napalumpat-lumpat nila yung sa kabaong? Hindi naman lumpat-lumpat yun, no? Yung kukunin yung bata at saka, ito yung kabaong, igaganon yung, sige, saluin mo dyan. Ganyan. Ano ang purpose noon? Basta yun ang nakagawian namin. Wala namang masama ang sumunod. Di ba, Brother Saturno? Wala namang masama ang sumunod. Kasi wala namang mawawala sa atin. Ay espiritismo yun, Sister Billy. At ang espiritismo ay isang daan ng kaaway para pumasok sa ating buhay. Kaya nga pag uwi mo sa bahay, may naamoy kang mga sigarilyo, may naamoy kang mga pabango noong namatay. Paano? Pinagganon-ganon mo doon sa kwan. Sumunod sa iyo ang masamang espiritu. Actually, hindi yun espiritu ng mahal natin sa buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, pag ang isang tao namatay, agad-agad yan na sinusundo ng mga angels ng Panginoon, dinadala doon kung saan sila dapat dalhin. At hindi yan nag-iikot pa ng 40 days. Kaya maraming naluloko sa atin. Kasi nga, hindi natin alam kung bakit natin ginagawa ang ganoong mga bagay. So salamat sa Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, nilupig na ng Panginoon doon sa krus ang lahat ng espiritu. Kaya ang description ng salita ng Diyos, ang kaaway is just like a roaring lion waiting someone to devour. Hallelujah. And then panghuli, another na elemento ng evangelicalism is activism. Ito, pangit-pangit din ito na term kasi aktivista pala ang mga evangelical. Kasi activism is defined as the tendency towards active expression and sharing of the gospel. Yung pananampalataya mo, aktibong pananampalataya. Amen. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, aktibong pananampalataya. Kaya nga maraming mga preachers na nasasabing bawal ang PPP. 4Ps. Ano yun? 4Ps, no? Sa mga Kristiyano. Ano yung 4Ps sa mga Kristiyano? Ano ang isang P? Mapungko, mapamati, tapos mapauli, tapos may panghuli pa kuno. Mapinasaway. Okay, 4Ps. Hindi dapat pala ganun daw ang Kristiyano. Sabi ng ibang preachers yon. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, dapat maging aktibo tayo sa pananampalataya. Gustong sabihin, ipinapamuhay natin ang ating pananampalataya. Kasi ang sabi ni Santiago, ang isang tao na maayos ang kaisipan, pag siya'y nanalamin, pag nakita niyang may dumi-dumi sa kanyang mukha, nililinis yun. Amen. Kaya ang sabi ng scriptures, be ye doers of the word, and not just listeners, hearers only.
maging tagagawa, ipinapamuhay ang salita at hindi tagapakinig lamang. So always remember, my brothers and sisters in Christ, we are commanded by the Lord to be practical in our faith. Ang espiritualidad ng isang Kristiyano, practical ang kanyang pananampalataya. Kaya iniiwasan po natin yung mga pariseyo ng mga Kristiyano. Ano yung pariseyo ng mga Kristiyano? Yung nakikita yung mali sa iba. Hindi natin nirerekomenda yan at hindi natin pinapapupurihan ang ganoong klaseng attitude ng isang Kristiyano. Sapagkat ang isang Kristiyano, he or she is mindful of his or her personal walk in faith. Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Yan ang hinahanap ng Diyos, yan ang requirement ng Diyos para sa atin. To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. In Matthew chapter 23, verse 23, the Lord Jesus Christ Himself reminded us to be balanced in our practice. Pinapaalala ng ating Panginoon na tayo po'y maging balansyado sa atin pong spiritual na buhay. Ano ang sabi sa Matthew chapter 23, verse 23? Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin. But you have neglected the most important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kahabag-habag kayo, mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan, kayong mga mapagpaimbabaw. Nagbibigay kayo ng inyong ikapo, ng inyong mga tithes sa mga mint, sa dill, sa mga cumin, pero hindi nyo ginagawa ang pinakamahalagang bahagi ng kautusan, justice, mercy, and faithfulness. My brothers and sisters in Christ, walang halaga ang ating pagsimba bawat linggo o pagdalo sa atin pong mga midweek services o paging aktibo sa mga gawain ng simbahan kung wala tayong justice, kung wala tayong mercy, at kung wala tayong faithfulness. Makita nawa sa atin ang justice, ang mercy, at ang faithfulness. Na tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon na maging boses para sa mga walang boses. Na tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon na maging lakas para sa mga nanghihina. Na tayo po ang gagamitin ng Panginoon na siyang patnubay sa mga bulag at sa hindi nakakita. At the same time, salamat sa Panginoon sapat ang ating iglesia ay sinisikap po natin na tayo po'y maging balansyado. Patuloy tayo nangangaral ng Ebanghelyo. At at the same time, patuloy din po tayong tumutugon sa mga pangailangan ng ating sosyudad, ng ating mga kapatid, ng atin pong community na atin pong kinabibilangan. So maraming salamat po sa mga kapatid na nagbibigay ng kanilang mga offering sa Eye Care Ministry, nagbibigay ng offering sa Jail Ministry, nagbibigay ng kanilang mga offering sa Outreach Ministries. Sapagkat yan po ay bahagi ng atin pong balansyadong paglilingkod sa Panginoon at maging sa bayan na atin pong kinabibilangan. Pwede bang palakpakan po natin ang ating Panginoon?